Kung sakali naman po, kasi ang naranasan ko kanina sa kabilang klase, pakikiin nyo na lang po, hanapin nyo po yung inyong sa Chrome, i-type nyo po yung menti.com, and then once na nakapasok kayo sa menti.com, I will strongly suggest na gamitin nyo po yung ating code para mapanood nyo po yung ating slide presentation. Ang kanyang ating code ngayon is 72579599. Para mapanood nyo ating slide presentation, pakikiin nyo po or pumunta kayo sa Google, i-type nyo yung menti.com, menti.com, and then ipasok nyo yung ating code for today, 72579599. Okay, kung nandun na po kayo, paki-thumbs up lang po para malaman ko po kung nakapasok na po kayo. Ma'am Bernadette, nakapasok ka na? Are you there? Krista, nakapasok ka na? Very good. So, the others, expect ko nakapasok na po kayo. Ano po? Si Ray, nakasulod na mo si Ray? Thumbs up lang kung nakasulod na mo. Okay. Very good. So, tuloy tayo. In the last meeting, napag-usapan natin yung integumentary system. At tulad nung nabanggit natin, ang integumentary system ay ang maituturing na ito yung largest organ in the human body. No, largest organ. And I think obvious naman siguro, no, kasi talagang yun yung nakabalot sa ating katawan. Yung ating skin, no, which is also known as the integumentary system. Ano yung kanyang function? Mabilisan lang natin itong pag-usapan, no, kasi recap lang ito. Ang pinaka-function ng ating integumentary system ay ang sumusunod. Ito ay nag-a-act, kumikilos bilang physical barrier. So nagkakaroon ng distinction, no, sa katawan ng tao at yung sa kanyang environment. And then pinipigilan niya yung pagdaloy, no, pagtagas ng water, no, ng likido sa ating katawan, no. So yan yung pinaka-holding part ng ating katawan. And then pinipigilan niya rin ang pagpasok ng mga harmful microorganisms. We have no quarrel with good bacteria, no, or but the problem we have is pagka pumasok yung mga harmful microorganism, kasi pwede niyang sirain yung ating katawan. And then another thing, ang ating balat ay siyang tumutulong upang pigilan, no, ang anumang mapanirang ultraviolet ray na maaring pumasok sa katawan, no? And yung UV rays na yan ay normally yan yung nakukuha natin sa araw. And then tumutulong din siyang i-maintain yung body temperature. According sa DOH manual is 35 degrees centigrade. And of course, ito yung pinaka-sensor, no? Ito yung pinaka-frontliner ng ating katawan, no? Siya yung nagbibigay agad ng mensahe, nagbibigay agad ng information tungkol sa nangyayari sa ating paligid. And then the components of the integumentary system are the following. You have the epidermis, the dermis, and the hypodermis. At ang epidermis is ito yung outer layer ng ating katawan, at ito yung mabilis na nagbabago. Ito yung na-scale off, no, sinasabi na yon. And then the dermis is what is deemed as the true skin. Ito yung totoong balat ng tao. And then yung hypodermis naman, ito yung nakapaloob sa ilalim ng dermis, at ito'y binubuo kalimitan ng adipose tissue. Okay, so the melanin is yung keratin naman ay protein na found in the tough outer layer of the skin, katulad ng ating ating palad at yung ating sa sole ng ating paa, no, yung ating talampakan. And then the melanin is the dark pigment of the skin and hair. Kalimitan ito nagbibigay ng kulay sa ating balat. Okay. Sumunod naman ay magkaroon tayo ng recap dito sa circulatory system. Kung inyong matandaan na pag-usapan natin, merong 4 na bahagi ang puso ng tao. Ano yung 4 na yon? Una sa lahat,
yung tinatawag natin na right atrium. Ito ay unang bahagi. Ang sumunod na bahagi sa ilalim ng right atrium ay right ventricle. And then meron din tayong left atrium and then left ventricle. So yun yung 4 na compartments ng puso ng tao. And then ang bahagi ng ating circulatory system ay ang sumusunod, no? Ang una sa lahat, yung dugo, no? Ang dugo ay binubuo ng red blood cell, ng white blood cell, ng platelets, plasma and plasma protein. Okay? Ang movement ng puso o ng dugo sa puso ng tao ay ano 'yon? Una sa lahat, pumapasok sa ating right atrium ang anong tawag ng klaseng dugo. Ito yung deoxygenated, ibig sabihin walang oxygen na dugo, no? Sa madalit sabi, ang bitbit niya ay carbon dioxide. So yun po. Papasok po siya sa dalawang entry areas. Ito po yung inferior vena cava, ito yon, and then yung superior vena cava, ito naman sa bandang ibabaw. And then ang kanyang daloy ay una, papasukin niya yung right atrium, yung ibabaw. And then diretso siya sa right ventricle. Tandaan niyo po 'yan kasi napakahalaga po 'to, lalo na sa inyong oral practical examination. Just in case lang that you might be asked on this. Ano ang pumipigil para sa dugo na pumasok sa right ventricle na hindi babalik, no, sa kanyang pinanggalingan? Ito yung tricuspid valve. Okay, tricuspid valve, ito yon. And then mula sa right ventricle, didiretso yung dugo, dadaan siya sa pulmonary artery, no? And then merong dadaanan siyang pulmonary valve para walang backflow, and then from the pulmonary artery, didiretso na siya sa baga, no, sa lungs. So ito na yon, no? Didiretso na dito yung ating yung ating deoxygenated blood. Okay, sa baga ng tao. And then from there, magkakaroon ng gas exchange, ma-replenish yung oxygen, i-takwil, no, i-eliminate yung carbon dioxide, and then papasok si oxygen. Pag once nakaangkla na siya sa dugo, babalik ulit siya sa puso, and then to the pulmonary veins. No? Pulmonary veins siya papasok, yan, sa left tsaka sa right, no, sa right na pulmonary vein at din sa left. Pagpasok niya dito sa sa puso, ang unang kanyang tutumbukin ay yung left atrium na chamber. Okay, ito yung unang silid. Pagkatapos noon, ipupus ng puso uli, pababa na siya ng patungong left ventricle. From the left ventricle, magpa-pump out uli siya. Dito na didiretso yung dugo. Hindi siya makabalik dito sa sa left atrium kasi meron siyang bicuspid valve. So papasok na siya sa aorta, no? Aortic valve ang magpipigil ng backflow, and then from the aorta, circulate na siya sa buong katawan ng tao. Okay? Pag-ikot niya uli hanggang sa cellular level, dadalhin niya naman yung carbon dioxide. Yun naman yun. Babalik naman siya dito sa superior vena cava, sa inferior vena cava, papasok siya sa right atrium, and then sa right ventricle, pupunta siya sa lungs. Mula sa lungs, papasok siya sa pulmonary veins, and then left atrium, bababa siya sa left ventricle, and then dadaan siya sa aorta, iikot na naman siya sa ibang bahagi ng katawan. Okay, so yun po yung mahalagang dapat nating matandaan sa ating circulatory system. Okay, moving forward, sa pages 45 hanggang 50 ng inyong manual, ang ating tatalakayan ay ang lymphatic system at ang nervous system. Ano ang nagagawa at ang ginagawa ng dalawang sistemang katawang ito sa atin, no, sa katawan ng ating mga pasyente. So, ang lymphatic system sa totoong buhay ay hindi siya iba doon sa circulatory system. Umiikot po siya, base po doon, kasabayan po niya yung ating yung mga nerves yung mga veins natin, no. Umiikot po siya, no, doon sa bahaging yaon. And then before we go into that, I will try to show to you yung pinaka buo ng presentation natin ng ating lymphatic system, no.
circulatory system, no? So umiikot po siya sa buong katawan ng tao, and then ang kanyang ano diyan is there is in this illustration that we have, normally ito sa ibabaw dito dumadalo yung blood, okay? Ito yung bahagi ito ng ating circulatory system, but while moving through, habang umiikot yan, minsan may mga fluid na bumabagsak, no, bumababa. At ang sumasalo na yan ng fluid na yan ay yung ating lymphatic system. And mostly the lymphatic system or ito yung mga lymph na sinasabi, no, or the lymphocytes, ito yung karaniwan, ito yung mga white blood cells, no. These are the white blood cells. Kung inyo malaala, di ba ang discussion natin about the white blood cell, ang white blood cell ay siya yung ang pangunahing function niya, ang pangunahing role sa buhay ay gapiin yung mga harmful na mga microorganisms. So ayun po yan. Kaya dito makikita natin sa ating sa illustration natin yung iba't ibang mga nodes, no? Meron tayong cervical node, nandito po banda, the axillary sa ating kilikili, no? The lymph node, yun dito yan, no? So pababa yan sa thoracic lymph duct, and then hanggang sa yan, we have the inguinal, no, dito sa bandang ano natin, no, sa hita natin, and so on and so forth. So yan it's a vast network of various nodes, no, na umiikot-ikot yan, no, sa ating katawan, at ang nag-aantabay po yan, yung mga nodes na yan, ng mga harmful microorganisms. Kaya kung if you notice, kung mayroon tayong sugat sa ating paa, di ba, nagkakaroon tayo ng kulani sa ating hita, no, because it's the node that is in action at that point in that area. In the same token, no, sa kamay naman, meron tayong nagkakaroon tayo ng kulani sa ating kilikili, no. So that's how important the role of the lymphatic system is, no. Yun lang yung ano niya, kasi the moment that our body is penetrated by harmful microorganisms, hindi natin kayang labanan ito, it will cause us disease, no. And eventually, if talagang mahina yung ating resistance, then it could lead it to death, no. Maaaring ikamatay ng tao. Kaya yun po ang ito po makikita natin yung kabuuan ng ating pong lymphatic system. Now, okay, so balik tayo dito sa ating screen. So, ito din na nabanggit natin kanina, the lymphatic system is part of the immune system, and it consists of the following. You have the organs, yung mga iba't ibang mga bahagi, you have the spleen and everything, and the ducts, yung dinadaanan, and the nodes, no. Ang nodes dito ay yung parang may sabi natin parang kumbaga sa police force, ito yung ating mga police station. And then yan, nakita na natin po yan, no, nandito po yan, no, na katulad sa illustration natin kanina, nakakalat po sa buong katawan natin yung mga iba't ibang mga lymph nodes na kung saan ay nakaantabay po yan at nag-antay ng mga harmful microorganisms that they will punch, no, to punch these microorganisms para it will not cause harmful effects sa katawan ng tao. Okay? So, ayun, no, umiikot po siya. Habang po umiikot, na drawing natin kanina, sa ibabaw yung nandun, kung magalaw yung ating mga arteries tsaka mga veins, na minsan may tumatagas na fluid, at yung tumatagas na fluid na yan ay sinasalo ng ating lymph, no, ng ating lymphatic system. Yan yung umiikot hanggang sa yon, naghahanap siya ng pwede niyang puksain ng mga harmful microorganisms. Okay? So, karaniwan niya binubuo siya ng yung mga lymphocytes na yan ay white blood cell, no, tulad na nabanggit natin kanina, at yung chyle. Okay. So, ang sumunod naman ay what do we see here? Ayan, no? Kapansin-pansin din, gusto ko lang emphasize, yung sa puso kanina, nakita nyo sa ating review, na di ba, meron tayong mga iba't ibang mga valves. Ang purpose ng valve is to prevent what we call as the backflow. Ganun din sa ating lymphatic vessel. If you notice, even sa ating circulatory system, yung mga arteries natin, yung mga veins natin, lahat po yun, meron siyang may mga valvula, no? Ito yung image ng valvula na yon, and the purpose of which is to help prevent backflow.
Ganon din po sa lymphatic vessel natin, meron din po siyang valvula para habang umiikot siya, dire-diretso lang yung kanyang pag-ikot, no? Walang maging sagabal kasi hindi siya bumabalik, no? So dumidiretso yan. So that's the image of the valve that is in that can be found in the lymphatic vessel. Okay. And then ano yung mga lymphoid organs, no? So ito yung mga ito yung mga key area, ito mga key organs ng ating lymphatic system. Up here in the mouth area, andito sa tonsils, no, mayroon tayo ditong lymph din, no, lymph organ. And then the thymus, ito yung sa bandang malapit sa ating, no, yung sa pinnacle ng ating lungs. Sa gitna, nandyan yung thymus. And then yung spleen naman, matatagpuan natin, nakadikit po yan sa ating bandang likuran ng ating stomach, no? Ito yung ating tiyan, and dito yung spleen. And then down here sa intestine ay nakakalat naman yung mga lymph or nodules sa iba't ibang parte ng ating intestine. And then of course, I'm also surprised na sa appendix natin pala meron din po palang lymphoid organ na matatagpuan doon. Okay, so yan po, these are the main players, no, sa ating lymphatic system. Okay, so ayun, I think that's all about what we have to understand about the tingnan lang natin po yung sa lymphatic organs natin. The lymph nodes, ito yung mga swellings, no, na matagpuan natin katulad na nabanggit natin. Meron tayo sa liig, meron sa kilikili, meron tayo dito sa thoracic area, downward pababa, no, nandoon yung ating mga iba't ibang mga lymph nodes. So ano yung gawain ng lymph nodes? Ito yung storage ng ating white blood cell. At any given time, sila yung nagbibigay ng action, sila yung nagbibigay ng reaction, hindi lang action pala, ng reaction doon sa mga pumapasok na mga harmful microorganisms. And then yung spleen na matatagpuan natin sa gilid ng tiyan, ito po yon, ay matuturing natin na pinakamalaking organ, lymphoid organ. At dito naman siya, ang kanyang pinakagawain dito is to identify yung mga worn out cells, no, and then tinatanggal niya, no, sinisira niya even yung mga bacteria and mga cell fragments, no. So dito po pinaprocess po yan. Okay, yung thymus natin, ito yung thymus sa bandang ibabaw ng ating puso. Tumutulong siya sa pag-develop ng mga lymph nodes saka mga spleen, no. So ito yung kanyang gawain naman ay parang mini-maintain niya yung activity level ng iba't ibang mga bahagi ng ating lymphatic system. And what else? The tonsils, alam naman natin dito na ito yung karaniwan pinapasukan agad pag tayo kumakain, di ba? Unang tinatamaan dito yung ating tonsils, no? Ito yung tagasalo ng mga harmful microorganisms. At kung in case na hindi nakakayanin ng tonsils na gapiin yung mga harmful microorganisms kasi yung host ng katawan ay mahilig kumain ng mga pagkain hindi malinis, minsan na-overwhelm yan, no? Na-overwhelm yan kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na tonsillitis. No, na-inflame yung ating tonsils, and at worst case scenario, kapag sobrang inflame na yung ating tonsils ay ito ay pinuputol, no? Pinuputol nila ng doktor, hindi na makayanan no? Inooperahan ng doktor yan. Kaya lang, yun nga, tulad sinasabi natin, once na healthy naman yung katawan, yung host ng katawan na ito ay kahit anong pasok ng mga microorganisms, madali siyang gapiin at madali siyang matalo. Okay. And then, naalala ko nung kamakailan may nagtanong saan daw galing yung mga dugo natin. Ito ay kabahagi din ng ating lymphatic system, yung bone marrow. Bakit po yun? Kasi ang bone marrow, siya yung pinakasentro na kung saan ay binubuo yung mga red blood cell, yung mga white blood cell, no, even the platelets and others na na bahagi din sa ng ating circulatory system, no. So saan mo yung matatagpuan? Ito yung sa mga hollow part ng ating mga ng bones katulad ng femur, andun po yan, no. So diyan po nakaantabay po ang lahat-lahat. Okay, so yun po in a nutshell ang gawain po ng ating pong lymphatic system, no. Mag-review lang tayo ng panandalian. So muli ang lymphatic system, this is the bahagi po siya ng immune system.
And then ano siya, no, para partner siya ng ating circulatory system, kasi habang umiikot yung ating dugo doon sa ating artery tsaka sa veins, ay umiikot siya ng umiikot, minsan nagkakaroon siya ng magtagas ng fluid, at yung sumasalo ng tagas ng fluid na yan ay yung ating lymphatic system. Okay, and mostly it's made of what? Karamihan ay gawa ito ng mga ng ating white blood cell, no? Yung white blood cell talagang yun yung pangunahing gawain po niya, antibacteria po siya. Okay? So it consists of organs, ducts and nodes. And then so yan na makikita natin, no, naka-deploy na sa iba't ibang bahagi ng ating katawan yung iba't ibang mga nodes na yan, no? And here, as we have mentioned earlier on, ito yung bone marrow. So dito mina-manufacture yung red blood cell at yung white blood cell, no, pati yung mga platelets, yung gano'n na kailangan ng ating katawan. Kasi alam nyo naman, no, lahat ng mga ito kasi, even the blood, na-worn out din po yan, no? Na-worn out po yan. So once na it serves its purpose already, naging waste na yan, no? So kailangan itapon. But the bone marrow is very good enough in producing new red blood cells at saka white blood cells para ma-sustain yung survivability nung ating katawan, no? Okay, so ayun. Yan, napag-usapan na natin yan kanina. Ayun po. Okay, so ngayon tutungo na tayo ngayon sa isa sa pinaka-interesting masasabi natin interesting na bahagi ng ating katawan, yung nervous system. Ayan. So, ano yung unang papasok sa ating isipan pag na-encounter natin yung nervous system? Hindi yung nene-nervous kayo, ha. Kasi minsan, ang ng iba, sir, yung nervous system po, yung dahil na po naging nervous po kami. Hindi po yon. Ang pag-usapan po natin po dito ay patungkol dito sa kahalagahan ng nervous system sa ating katawan, no? Una sa lahat, ang description ng ating nervous system, ito daw ay ayon sa mga experts na ang ating katawan ay yari po ng 7 or billions and billions of nerve cells. Sounds familiar? Di ba? Yung ating the smallest unit of life. How many are they? Do you remember? Naalaala nyo? Di ba? Sinabi natin na ang ating the smallest unit of life, if you count all of them, there are also billions and billions of them, no? So ganun kadami. So anong dami ng ating selula, ganun din ang dami ng ating nerve cells. Okay? Or ng mga neurons. Yan, yun yung trivia nun. And sabi dito, about 100 billions of cells can be found on the brain, and 13 million can be found in the spinal column. Medyo lumalagpas-lagpas lang ng S yung millions saka yung billions, no? 13 million yan, 100 billion ito. Okay, so ganun kadami, no? Ganun kadami. Kaya lang kung mapapansin yung mga kaibigan na ang ating mga cells na nasa brain, no? At ganun din, no, kumpara dun sa cells sa ibang parte ng katawan. Ang mga cells sa ating ibang parte ng katawan ay meron siyang kakayahang mag-reproduce, no? Mag-reproduce. Kayang i-replicate yung kanyang sarili. Pag sinabing replicate, na para siyang jellyfish. Pag pinutol mo, or para siyang butike, di ba? Pag pinutol mo yung buntot na yun, tumutubo. No? Ganun din yung ating selula. However, if you look at the brain cell, ito yung medyo malaking pagkakaiba, no? Kasi napakahalaga ng ating brain cell, but the problem with the brain cell, if I may, the problem with the brain cell, kapag ito ay nasira, or kapag ito ay, sabihin na natin, namatay yung cell na yan, hindi na siya nabubuhay at hindi siya nagre-replicate, no? Kaya yung damage sa brain, kung nagkakaroon tayo ng damage sa brain, kasamang palad, lalo na yung mga kababayan natin, di ba, mahilig yung mga nagda-drugs. Yun yung pinangangalandakan nung araw ni dating Pangulong Duterte, di ba? Kapag nagda-drugs ka daw, nagsishrink yung utak, no? Lalong kapag meth yung ginagamit, no, yung mga shabu, mga ganon. Nagsishrink yung utak. Pag nag-shrink na yung utak, there is no way na babalik siya sa dati. Forever na siyang nakashrink, no?
Kaya yun, kaya nga minsan yan ang justification ng ibang nasa security forces natin. Kaysa buhayin mo pa yan, wag mo nang buhayin. Yung ganon, no? So mali naman po yun. Pero the point there is that kapag affected na yung brain, totally forever na yan. Hindi na yan, ang tawag yan sa English, irreparable damage na yan, no? So you cannot repair that anymore. There is no point na pwede na siyang manumbalik sa dati niyang ayos. Okay, so that's about the human brain. Now, moving forward, so ito yung ating nervous system, and what are they? No, essentially it is composed of the following. The main component ng human nervous system are the following. You have the brain, this one that is on top here, and then the spinal column or the spinal cord that connects from the brain. And then of course yung kanyang nerve endings. Okay? So ilang piraso uli yung kanyang nerve endings na yan, no? Tulad na banggit natin kanina, 'di ba? Billions yan, no? Billions and billions of them. So ganun kadami. And then ano yung kanyang pinaka-function? The function of the nervous system, alam nyo, ang pinaka-function niya ay mag-gather, magngolekta ng mga information. Okay? Mangulikta ng mga information, lahat ng information na pwede niyang mag-gather pertaining doon sa katawan ng tao at mga nangyayari sa paligid. Okay? So lahat ng information na ito ay dinadala doon sa brain at ini-store ito sa brain. Okay? Sir, minsan 'di ba may mga maririnig tayo, sir, nakakalimutan ko naman yung mga nangyari nung araw, yung ganun. Well, based sa ating conscious mind, maaaring makalimutan natin. But kung talagang susuriin yan, ay talagang naka-embed. No? Pag sinabing embed, talagang nandun na sa loob yan, nakastore na yung information na yon. No? The only problem with us at times, especially kung tayo ay nagkakaedad, is yung recall. Your recollection, no? The way yung ating pag-alala ng mga specific na mga information. So, yun yun. Pero, technically, ang ating utak ay ina-absorb niya at ini-store lahat ng mga information na sa ating katawan. Okay? So, that's the first one. The second one ay, ano yung ginagawa niya? Yung information na ginather niya, ang information ay ginagather niya sa pamamagitan ng mga sensors or ng mga senses. No? We have the eyes, the ears, the nose, and also the skin. So, lahat ito, sila yung entry level, no? Sila yung frontliners, no? Sila yung tumatanggap at sila yung pinagdadaraanan ng mga information na yan. Okay. Now, once the information is being gathered, anong ginagawa ng brain? Ang ginagawa ng utak ay sa pamamagitan ng ng effectors, ito ay nagre-react, no? Ito ay nagre-react. Mamaya pag-usapan natin yung mga sa peripheral nervous system, kung ano yung mga components nun. Pero ito, suffice to say na ang effectors ay siya yung nagbibigay ng reaction. Okay? At ang effectors na ito, ang tawag nun, yung nerve endings na yan, ay nakakonect yan sa mga muscles. No? Kaya mayroon tayong movement, no? na talagang because of the effectors na to na nagkukos po ng pagkilos. Okay? And well, of course, we all know already na yung ating brain, because of the brain, we could think, we could create, remember, and even feel. Ay, nabubulol na ako. Okay. So, that makes us different from other animals, di ba? Kasi yung ibang mga hayop, hindi naman sila makakapag-create, no? Tayo lang, no? Tayo lang pinagkalooban ng Diyos ng ability na makapag-create, no? And to remember, to think, to process, yung ganon, no? Yeah, tayo lang. That's why we are deemed to be complicated social animal. Di ba? Kasi tayo lang yung nakapag-interact ng ganito. So, napakaganda po. And then, responsible din po siya doon sa regulation ng mga pangyayari sa loob ng katawan, no, katulad ng heart rate, no? Kinukontrol niya po 'yon kasi ang ating katawan ay napakakomplikadong creation, no, ng ating Panginoon, at kinakailangan lahat, everything is synchronized,
no? Hindi pwede yung labis-labis o yung kulang. Dapat everything is naka-synchronize po yan para manatiling malusog yung katawan, no? Yung nagmamay-ari ng katawan. Lalo tigit when it comes to the body temperature. Kasi tulad nung naaral natin, no, kung maalala nyo yung ating discussion sa integumentary system, di ba? Kinakailangan ma-maintain yung 37 degrees centigrade na body temperature. Bakit po? Kasi kung sobrang lamig o sobrang init ng ating katawan, virtually it will affect all the internal organs. And chances are magkakaroon ng malfunction. Okay? Pag nag-malfunction na yon, yan yung problema natin, no? Kasi talagang magkakawendang-wendang na yung ating katawan hanggang sa tayo humina, magkasakit at mamatay. Okay, so yun po yun. So ano yung dalawang main parts ng nervous system? Number one, we have the central nervous system or the CNS. Okay, so this one is the central part ng ating central nervous system, no, which is composed of the brain and the spinal cord and then the nerve endings. Pero ang pinaka-main yun talaga is the brain and the spinal cord. Okay? So, yan. And then, ano yung ginagawa ng brain? Tulad na nabanggit na natin kanina, tumatanggap na information, nagpa-process na information, at nagbibigay siya ng instruction kung ano yung kinakailang gawin ng ating katawan, no? Particularly doon sa muscle area na affected ng ating ng katawan. Okay? And the spinal cord, ito yung large bundle of nerve fibers, no? Malala ko, 'di ba, nung kamakailan nag-apply tayo ng nung fiber optic, no, sa internet. O yun, yung fiber optic niya binubuo yan ng kable. At milya-milya ang layo ng kable, no, mula sa yung sa Jensa ngayon, ang kable daw na nandito galing pa yan sa Hong Kong, galing pa yan ng Singapore, galing pa sa ibang bansa. Magkarugtong po yan, wala po siyang patid. Okay? Ito yung pinaka-spinal cord ng ating katawan, no? Yung fiber optic cable na sinasabi. Okay? So ito yung major trunk line carrying the information. So massive dose of information ang binibitbit ng ating spinal cord. Okay? So napakaganda, di ba? Sumunod naman ay ang peripheral. Kung mayroong central, may peripheral. Okay, ano yung pagkakaiba ng dalawa? Of course, yung central, pinaka-sentro. Si peripheral, pag na-encounter natin yung term na peripheral, ibig sabihin ito yung mga, ito yung naka-connect, no? Nakakabit, no? Naka-angkla, no? Ito yung naka-angkla na nervous system. So, CNS and the PNS. Okay? So these are the part of the nervous system outside of the brain and the spinal cord. Ito yung pinaka-branch out niya, no? Ito yung sinasabi natin kanina ng mga nerves. Okay? So the peripheral nervous system is composed of two parts. The first one is the somatic nervous system. Okay? And the second one is the autonomic nervous system. What are these? No? Yun yung talakayin natin in a little while. Okay? So, ayan, kung titingnan natin dito, generally ito yung function ng ating nervous system, no? Una sa lahat, nagko-connect siya at lahat ng organs, limbs, sa skin, lahat 'yon kino-connect ni peripheral doon sa central nervous system. So, siya yung parang connector. Pangalawa, it allows the brain and spinal cord to receive and send information to other areas of the body. So, ito yung PNS na ito, siya yung tulay, no? Siya yung tulay patungo sa brain sa pamamagitan ng spinal cord para ma-retrieve, ma-receive at magkaroon siya ng daluyan ng pagpapadala ng information, no, to and fro the body. So yun po ang pangalawa. Ang pangatlo na nagagawa ng ating PNS, no, na peripheral nervous system, ay yung pagdadala ng sensory and motor information. Ito naman yung when it comes to mga movements, no, yung mga pagkilos, yung gano'n, no, yung mga nararamdaman sa paligid at nagbibigay ng feedback sa utak natin, at siya din nagbibigay ng counter feedback, no, ng reaction. Okay? At higit sa lahat, ang nagagawa ng PNS ay siya yung main player
ika nga pagdating sa pag-regulate ng pagkilos ng ating ng puso, no? Because this is involuntary, we do not know how much it has to beat in a minute or two. Depende yan sa requirement ng katawan natin, and then even sa ating paghinga, no? So tulad nung nabanggit natin kanina, paulit-ulit kong sinasabi, dapat synchronize, no? Kapag yung pintig ng ating puso, dapat synchronized din po yan sa ating paghinga, no? Kasi di ba ang ating puso, siya yung daluyan ng mga iba't ibang uri, no? Dalawang uri ng ating dugo, deoxygenated and deoxygenated, yung ganon, no? So umiikot-ikot lang po yon, and the one responsible to make sure that everything is highly synchronized and highly efficient, yung pagkilos ng ating puso at in synchronization naman dun sa ating paghinga, ang may pakana nito yung ating peripheral nervous system. How beautiful, di ba? Ang ganda-ganda, no? Talagang makita natin kung paano tayo ginawa ng Diyos. Napaka-complicated, pero talagang napaka-amazing yung kanyang pinaka-function dito. Okay. So the peripheral nervous system is composed of two parts, no? Nabanggit natin kanina, yung somatic nervous system at yung autonomic nervous system. So in a little while pag-usapan natin kung ano yung somatic at yung autonomic. So the somatic nervous system, SOMATICE, yan, somatic nervous system. Ito yung peripheral nervous system ng mga nerves na nakakonect direkta doon sa ating utak, no? Doon sa CNS. Ano uli yung CNS? Yan yung central nervous system. Naka-link siya agad, no? Naka-touch base siya agad doon sa balat at sa muscle. So anong ibig sabihin po nun? Ibig sabihin po nun, tulad nung makita natin sa illustration na to, di ba? Pagka ang information ay nagmumula sa ating balat through the sensors, no? Sensors ng ating skin, okay, yung sa ating balat, dadalo yung information, tutungo yan sa central, sa ating, of course, dadaan sa spinal cord and then tutungo sa brain. Okay. Ang tawag po dyan ay afferent nerve. Afferent kasi yan yung pumapasok, no? Papasok siya sa brain. But the moment na yung impulse na yan, yung information na yan ay lumalabas no, mula sa brain, patungol sa muscle, patungol doon sa katawan na kinaruunan ng muscle, ang tawag po dyan efferent. Okay, nakuha nyo po yon, efferent nerve. Okay, so malala ko yung kwento di ba? Pagka nasa kabataan pa tayo, di ba? Minsan tayo ay marupok. Di ba? Nahawakan natin yung kamay ng ating crush, yung ganon, di ba? Yung ganon. So, ano yung reaksyon, di ba? Minsan nagkakaroon tayo ng many reactions, no? Minsan bumibilis yung pintig ng puso. Yun. So that's part of it, no? Ang may pakana niyan yung ating somatic nervous system. Kasi hindi mo naman yung kontrolado, basta lang kung bumibilis lang yung pintig, no? Ganun din, minsan naramdaman natin nanlalamig yung ating mga kamay. 'Di ba? Yun yung mga kwento marinig natin, no? Lalo sa mga kabataan, 'di ba? Nanginginig, nanlalamig, yung ganon. So these are because of this type of nerves that are in play, no? We have the afferent nerve na siyang nagbibigay ng impulse, nagsisend sa brain ng mga nangyayari. And then, nagbibigay din ng reaction through the efferent. So, si efferent, no, spelled siya na E-F-F-E-R-E-N-T, ito yung palabas. Ito yung nag-uudyok. Ito yung nagbibigay na instruction. Ito yung kumikilos. Ito yung nagpapanginig ng kamay o nagpapalamig ng kamay. Okay? So, there you are. Ayun, napag-usapan na natin kanina. At ang sumunod naman, malinaw na yun ha, yung somatic nervous system, yun yung rekta po yan at rekta po yan mula sa brain patungo sa ating balat na sa sensors. And by the way, wag nating kalilimutan na si somatic lagi siyang conscious, no? Maituring natin siyang voluntary. Bakit voluntary? Kasi even if may ganong voluntary ba? Well, sometimes no, kasi makita naman natin pagka nanlamig tayo, hindi mo naman kinukontrol 'yun Pero there are times na ang movement ay voluntary kasi kinakailangan nating pag-isipan, no?
kailangan natin kung minsan kung gusto nating manapak ng tao. Sorry for that term, ha. Kung gusto mong manakit, siyempre merong conscious effort po 'yon, no? Meron kang yung ika nga sa yung consciousness, no? Meron ka. But there are times naman na naging involuntary siya kasi kausalan siyang gumagalaw katulad ng ating illustration kanina. Okay. So that means to say na si somatic, it could either be voluntary or involuntary. But if you look at the next slide, okay, that's not the one. Sa next slide natin, si autonomic. Ano naman yung si autonomic? If you look at the word itself, pag sinabi autonomic, that means automatic. Diba? Oo. Meaning automatic. No? Yun siya, yung kumikilos ng siyang kusa. So the component of the PNS that regulates involuntary, ibig sabihin nun, wala kang consciousness, hindi mo namamalayan. Ito ay involuntary physiological processes, no? Proseso ng katawan na kinabilangan ng ating puso, ng blood pressure, ng paghinga, yung respiration, digestion, and even sexual arousal, no? Autonomic po yun, no? Hindi mo naman yun, minamando yung katawan mo na, sige, kailangan arouse ka. Hindi naman yun, gano'n. May mga stimulus yun, no? May mga stimulus na sinasabi para sa kumilos. Okay? But nevertheless, this is very clear, no? If you look here at the illustration, ito yun, nakakonect lahat yun, no? Sa lahat ng bahagi ng ating katawan, particularly sa ating puso, okay? And then sa lungs, dito yung sa paghinga. And then sa digestion, dito sa intestine. And yung ating reproductive organs, no? So dito po 'yon. So lahat po ng 'yan ay no? Hindi natin namamalayan ba't kusalan siyang gumagalaw. And lalo na kung may mga masasabi nating stimulus. No? So kimikilos lang po siya, hindi po tayo And all of these are being manipulated, if I may use the term, by the brain, no? Kasi yung brain na yan, yung sa nagsasabi ko ano yung dapat nating gawin, di ba? At hindi natin dapat gawin. Now, yung autonomic nervous system naman, hinati naman siya sa dalawa. Maraming hatian, no? So, yung autonomic nervous system, meron din siyang tinatawag na sympathetic at parasympathetic. Now, sino naman yung sympathetic? Si sympathetic siya yung flee or flight, no? Na nagkukos sa ating katawan, no? Halimbawa, katulad ko nung medyo bata-bata pa ako, meron ko nakita, no? Meron kaming malala ko border ng aking lolo nung araw nung buhay pa siya. Meron siyang boarding house. Yung kanyang tawag noon, border, 'di ba? Border ang tawag noon. Yung kanyang border at one time, hinabol ng isang aso, no? Talagang malaking aso, hinabol siya. At nakita ko sa aking mata, sa aking dalawang mata, nakita ko talagang ang tulin niya, tapos natalon niya yung bakod ng aming ng bahay na aking lolo. Grabe, natalon niya yung ganun, no? Kaya yun po, doon ko huli na napagtanto, yun po yung kasing tinatawag na flee or flight, no, na syndrome, ika nga. Yung tendency ng taong makagagawa siya ng mga bagay na hindi niya karaniwang gagawa sa mga ordinaryong sitwasyon. Another example is kapag may sunog. Napansin nyo ba? Yung pag walang sunog, normally, ang mga tao, pagka bumubuhat halimbawa, ng refrigerator, di ba? Kalimitan, 2-3 tao yan nagbubuhat. Ayun. Ganun yun, no? Ganun po yung normal na senaryo. Pero kapag may sunog, ano napapansin nyo? Diba? Gugulat na lang kayo, yung mga tao nagkakaroon ng superpower, no? Nabubuhat niya mag-isa, natatakbo niya pa, mabilisan niya pang naitatakbo yung ref. Nakaraniwang nabubuhat lamang ng 3 tao. So yan because of the sympathetic nerves, no? Na kumukontrol sa katawan ng tao. Okay. Now, what about the parasympathetic? Kung may sympathetic, mayroong parasympathetic. Parang sympathetic, yung gano'n. Okay? So, parasympathetic, yung gano'n. Ibig sabihin na ito naman ay kumikilos siya at the times of
rest, no? Habang nagpapahinga, siya yung on duty, ika nga, no? Siya yung gumagalaw, siya yung nagbabantay ng ating katawan. Okay? Kaya siguro ang isang illustration ko diyan is, 'di ba, pag natutulog tayo, napansin niyo ba 'yon? 'Di ba? Pag natutulog tayo, minsan paikot-ikot tayo, pero hindi tayo nahuhulog. Ewan ko lang kung kayo nahuhulog, no? Pag ako, naramdaman ko sa aking experience naman, kahit na mailang beses, minsan ang nalalaglag yung mga kumot, yung unan, di ba, yung sapin, pero ikaw hindi ka nahuhulog. So doon ko napag-isip-isip, siguro ito yon, hindi lang siguro, ito yun because of the parasympathetic, no? Sa yung kumikilos, siya nagkukontrol, na habang tulog tayo ay nababantayan yung katawan natin upang hindi naman tayo mahulog, no, sa ating kinalalagyan. Okay? So yun po ang mahalagang information na dapat nating maintindihan, no. So yan, discuss na natin kanina yung ating sympathetic tsaka yung parasympathetic. So as a review, balikan natin uli, no, para medyo tumimo sa ating puso yung ating mga pinag-usapan. Mabilisan lang po. Ang nervous system natin ay siya binubuo ng billions of nerve cells at comparatively the same sa ating selula, no, sa basic unit of life, billions of cells din po 'yon. And then kung susuriin, ang ating utak ay meron siyang 100 billion, ganun kadami, and then 13 million naman daw po yung ating spinal cord. No, so, and then ang kaibahan lang ng ating brain at sa ibang mga selula, sa brain cell at yung ibang selula sa katawan natin, yung ating brain cell cannot reproduce, no? So it cannot replicate itself, hindi niya kayang padamihin yung sarili niya. Otherwise siguro naglalakihan yung mga ulo natin. So the disadvantage is that once na it's malfunctions, no, naging incapacitated, hindi na siya naibabalik, no. Talagang forever na din po siyang damage. Okay, so yan, the nervous system is composed of the following. You have the brain, you have the spinal cord, and the nerve endings, and then there are two main parts of the nervous system. Take a note of this, no, yung central nervous system, yung pinaka-sentro na command and control ng ating katawan, and then the peripheral nervous system, no. Yun yung peripheral nervous system or the PNS. Yun yung mga dapat nating tandaan po dyan. Okay, so yan yung ating PNS. So pag sinabing PNS, yun yung nasa dulo po, no, ng ating pong central nervous system, at sila po yung yung mga frontliners. At si PNS ay binubuo ng dalawa. You have the somatic nervous system and the autonomic nervous system. Okay? So, ayun po. Autonomic nervous system is the one responsible doon sa mga pagkilos sa ating katawan, no, sa mga processes ng ating puso, ng ating dugo, and then ng mga blood pressure, respiration, hindi naman natin nakukontrol kung saan gumagalaw, and even sexual arousal. Okay? And beneath that one, the autonomic nervous system, meron din dalawang uri ng autonomic nervous system, yung sympathetic at parasympathetic. Yung sympathetic is simply ito yung flight or fight syndrome, no? Siya yung nagbibigay ng biglaang lakas, no? Biglaang energy, no, na napapakilos na sa ating katawan. And then si parasympathetic naman ay kusa siyang kumikilos habang tayo ay nagpapahinga, no. While our body is at rest, the sympathetic na bahagi ng ating autonomic nervous system ang siyang gumagalaw, no. Kaya ayun, even the wavelength, no, sa ating pahinga, yun, siya yung kumukontrol lahat yun, no. Kaya tayo ay nagkakaroon ng assurance na kapag nakapagpahinga po tayo, mayroon hong nagbabantay sa atin, maliban po sa mga angels ng Panginoon, may nagbabantay po sa ating katawan, which is the parasympathetic mga nerves. Okay? So, yun po ang kabuuan ng ating discussion regarding sa nervous system. I think we still have time for question and answer. Kung mayroon kayong clarification, pwede nyo i-raise, pag-usapan natin, o kung may iba kayong concern na gusto nyo mapag-usapan natin, we can discuss it now. Okay? Sige po, sinong una mag-raise ng kanyang ideya o kuro-kuro?
Okay. So, it seems okay naman po tayo, no? Na malinaw naman po sa atin. Basta ang akin lang hinihiling, katulad ng binabangkit ko pa ulit-ulit, wag lang nating kaligtaan na nagbabasa lagi ng ating manual. And I will appreciate very much before we have our lessons, magbasa po kayo ng ating manual para pagdating ng presentation is ano na lang po, validation na lang yung information. And then pagkatapos nun natin ng klase, then you review your notes. That's why I always remind my students, like yung sinasabi, na kapag nagkaklase po tayo, dapat nagno-note taking kayo, ha. So, ibig sabihin po nun, sinusulat ninyo, minamarkahan ninyo, no? Kasi kapag ang inyong manual, kaya manual ang tawag po dyan, kapag ang inyong manual ay walang sulat, that means hindi kayo nagdo-notes, no? And to tell you honestly, hindi naman lahat ng information marirecall natin, no? Hindi naman lahat ng information matatandaan natin. Kaya mahalaga na mga natin bilang mga mag-aaral, we would develop our own study habits, no? Sa isang araw mamili tayo ng oras na kung saan tayo nagbabasa, nagre-review. Wag na wag kayong manatiling lang, ha, yung parang lang yon, no? Free riders, ika nga, no? Habang may klase, makikinig, tapos hanggang doon lang. You have to make your minds work. If you remember, yung mga estudyante natin na kumuha ng exam sa DOH ngayong last August 14 to 18, ang kanilang comment, di ba, ang sabi lagi nila, almost lahat ng exam ay almost 80%, I think, no, if I'm not sure if my information is correct, pero majority ng information sa quiz or sa exam ay sabi natin, analytical, no? Analytical. Ibig sabihin nun, kailangan natin ng na mag-process na information. Kailangan natin mag-isip, di ba? Tulad ng karaniwang binabanggit natin, basta mabasa nyo lang yung manual, ma-review nyo yung mga materials natin, and then objective naman yung exam, di ba? Total ang naman, multiple choice, mamimili lang kayo. Pero mga kaibigan, hindi na po siya ganun, ha. Tandaan natin, medyo nag-shift na po sila ang DOH ngayon, no? Lalo tigit, nabalitaan natin na ang gumawa ng test material ay people from UP. So, parang siguro sinabihan nila ng taga-UP, bigyan nyo naman ng kunting analysis yan, no? Well, huwag kayong mag-alala kasi ang analysis naman, nakasentro lang naman sa masahe. Hindi na naman siya lumalabas sa masahe, no? Nandun siya sa pagmamasahe at nandun po siya nakasentro sa manual. Pero, kailangan nating sanayin yung ating isip, gamitan natin ng HOTS. Ano muli yung HOTS? Higher Order Thinking Skills. Ibig sabihin nun, yung information na nasasagap natin, i-process natin, no? And we try to think, we try to analyze, we try to, basta importante po, pinoprocess natin yung information. Bakit po? Upang sa gayon ay hindi natin madali makalimutan, matandaan natin yung mga information na yan, at malaking tulong sa ating pag-aaral. Okay? Yun po yun, no? Kaya, yung mga quizzes natin, kahit huli na, yung mga sumusunod na mga quizzes natin, ginagawa na natin ng ganong klaseng approach, no? Yung analytical. And if you notice, analytical is always, yung choices almost the same, ha? Ganon lagi yung analytical, no? Ang ibig sabihin po noon, in every choice na ibibigay ng DOH, no? For example, 4 na choices, always yan, pag analytical yung approach, always the same yung sagot. Always, almost always, no? Kunting difference lang na may isang word o isang, in fact, sa spelling lang, no? So, that means everything is correct except one is better. Parang ganon, or one is best answer. Ganon yun, ganon yung analytical, ha? Kaya huwag kayong matakot sa analytical. Basta pag nasanay lang kayo mag-analyze, mag-isip-isip, yung ganon, isip-isip, yung ganon, hindi na kayo kakabahan sa exam, no? Yun yung gagawin natin, no? And I hope you won't mind, kasi sa face-to-face kasi, kung nag-face-to-face ako, ang normal na naririnig kong feedback ng mga estudyante is, pagkatapos ng DOH exam, sabihin nila, "Sir, alam nyo, ang exam ng DOH napakadali. Mas mahirap pa yung sa inyo." Ayan. Ibig sabihin nun, sabi ko, effective yung ginagawa ko, no? Kasi talagang maganda yung pahirapan mo yan para pagdating sa DOH, madali na lang. Nakuha nyo po yun? No? May beauty po yun, no?
sa lahat ng training dapat, kaya nga ganun yung training no. Tingnan nyo yung mga sa US Navy SEALs, yung mga ganun, 'di ba? Yung sa mga talagang magagaling na mga sundalo, 'di ba? Talagang pahirapan yung training. Pero pagdating sa actual combat, ang galing nila. No? Why is that? Because of the training. So ganun din tayo, no? If you want to pass the exam, number 1 ang aking challenge sa inyo, you aim to top the exam. Okay. So if you aim to top the exam, siseryosohin nyo yung pag-aaral. Nakuha nyo? Huwag nyo siyang babanjing-banjingin lang. Relax lang kayo, papasyal-pasyal lang kayo. Hindi pwede yun. No? Kung pwede, kailangan duguin kayo sa pag-aaral No? Maalala ko yung aking pamangkin dito sa Jensen. Meron akong pamangkin. Nag-aaral siya sa Ateneo. Kumukuha siya ng law. Alam mo ang ginagawa niya? Talagang, doon ko makita yung focus ng aral Talagang bahay, eskwela, review, ganun lang, no? Umiikot yung kanyang buhay doon lang. Why? Kasi gusto niya maging abogado maging lawyer. Di ba? Ganun din kayo. Pag kayo gusto niyo maging LMT, seryosuhin niyo, no? Wag yung parelax-relax lang kayo, no? Pakape-kape, yung ganun. Tapos parang walang nangyayari. Wag yung kapatid, no? Kasi yun nga, once nagkaroon ka ng lisensya, sasabihin ko sa inyo, angat ang inyong buhay. Not because mayroon kayong license per se, but because you have learned so much. And whatever it is that you have learned, you will never ever regret a single thing of it. Kasi malaking tulong yan Diba? Itinuring kang massage therapist tapos hindi wala ka namang alam. Diba? Parang kakahiya naman yun. Diba? So yun po yung aking hamon sa inyo take this program seriously. Number 1, nag-invest na kayo, gumastos na kayo ng panahon, ng money, ng effort. So, wag niyo sayangin. And then, hanggat maaari, mangarap kayo, mag-top sa exam. Mangarap kayo, wala namang, di ba? Wala namang nagbabawas sa inyo na mangarap Libre naman yung mangarap. Kaya lang, pag hindi mo narating pangarap mo, at least, nasa lumo naman, naging LMT ka. Malaking bagay na rin po yun. Malaking bagay na po yun. Okay? So, ayun lang po ang aking mga mahalagang paalaala and I hope you take everything seriously. As we do here sa AUSA, kami po ay talagang we take everything seriously because we would like you to finish your program and then to achieve your goal na maging LMT. At hanggat maaari, matulungan namin kayo maging world class na mga massage therapist, Wag kayong kahit na visually impaired, kahit na blind, kaya nyo mag-excel, kaya nyo humusay, Basta ituon nyo lang inyong sarili sa inyong goal. Focus, focus, focus. Yun po yun. Yun yung maalala kong sinabi sa inyo during our orientation, di ba? Yung ating unang leveling of expectation. Sabi ng isa, sir, ang kailangan ng talaga focus. Tama po yun. Kailangan nyo lang ng focus. Okay, so that will be all for today. Maraming salamat. See you around. See you tomorrow. And then we will continue on sa ating pag-aaral. Huwag kayong mag-alala. We will try to make things as easy to understand as much as possible. Pero again, do you share? Do you share? Aral din kayo. And sabayan natin ng prayer, Sabayan natin ng panalangin. Kasi without God, we cannot do anything. Yan lang po yun. So we just rely on God, But we also have to do our share. Gawin natin yung ating gawain. Maraming salamat and that will be all for now. God bless. Bye for now. Bye.